Ancient Weapon Uranus ni-reveal na. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1116. Kung sa last chapter nga ni-reveal ni Vegapunk na yung mga ancient weapons daw ang may kagagawan ng pagbaha 800 years ago. At still nag-e-exist pa rin daw hanggang ngayon itong mga ancient weapons na to na dahilan. Kaya patuloy pa rin ang nangyayaring gera na iniwan ng Void Century. Ngayon nga sinasabing pinagtataka daw ng mga tao sa mundo kung bakit nasabi ito ni Vegapunk na patuloy pa rin itong nangyayaring gera dahil panigurado daw napatay na yung mga tao 800 years ago. So nagigets nga natin yung logic ng reaksyon ng mga tao sa statement ni Vegapunk dahil oo nga naman, kung 800 years ago pa nangyari yung gera bakit nga naman nasabi pa ni Vegapunk na tuloy-tuloy pa rin ito hanggang ngayon? Diba dapat patay na yung mga tao na present sa era na to? Bali dahil nga yan sa alam ni Vegapunk na nag-e-exist pa rin ang main antagonist during Void Century, which is si Im Sama. At hindi nga ito alam ng mga tao sa mundo. At speaking of the devil, ang sumunod ngang impormasyon sa spoilers patungkol na kay Im Sama. Ipinakita nga daw siya sa isang panel kung saan may tinitignan nga daw siyang portrait na kamukha ni Vivi. Sa information pa nga lang na to masasabi na natin na itong tinitignan ni Im Sama si Nefertari Lily. Panigurado may relation ito sa obsession niya kay Vivi dahil ilang beses na nga nating nasasaksihan itong obsession niya na to. Una yung naging paghawak niya sa picture ni Vivi at ikalawa itong pag-uutos niya sa mga Gorosei na i-retrieve daw itong si Vivi. Kaya naman I wonder kung tatalakayin rin itong koneksyon nila Vivi at Nefertari Lily sa chapter na to. At dahil na pag-uusapan na rin natin si Vivi ang sumunod ngang impormasyon sa spoilers sinasabing ipapakita nga daw sa chapter na to yung reaksyon ng mga tao sa Alabasta. Reaksyon nila sa pagkawala ng prinsesa nilang si Vivi. So itong part nga na to mahalaga para sa mga tao ng Alabasta dahil alam naman nating lahat na patay na itong hari nila na si King Cobra. Meaning technically na ang may pinakamataas na ngayon sa pwesto sa Alabasta ito nang si Vivi. Siya na nga ngayon ang namumuno sa Alabasta. Kaya nga yung fact na nawawala pa siya ngayon nakakabahala nga naman ito sa part ng mga tao sa Alabasta. Anyway, mabalik nga kay Vegapunk nagpatuloy pa daw itong announcement niya at nireveal nga niya na sa ginawa daw niyang Mother Flame may kumuha. Kinuha nga daw yung portion ng Mother Flame at ginamit ito bilang fuel ng isa sa mga ancient weapons. Although hindi pa nga kino-confirm kung anong ancient weapons itong tinutukoy, mapagkokone-konekta na nga natin yung mga dots. Dahil gaya nga ng nabanggit ni Vegapunk sa last chapter na na-confirm na daw niya ang suspecha niya few days ago lang na ang may kagagawan daw sa pagbaha 800 years ago itong mga ancient weapons, it is safe to say nga na itong tinutukoy niya ngayon sa spoilers na ancient weapon, ito ng Uranus. Since gaya nga ng nabanggit ko sa last video natin, ano ba ang nangyari few days ago lang? Diba winasak ni Im Sama itong Lulusha Kingdom? At ang naging resulta nga nito catastrophe sa iba't ibang panig ng mundo, including itong pagtaas ng karagatan. So lumilinaw na nga ngayon itong impormasyon patungkol sa ancient weapon Uranus at panigurado na maraming reference sa paparating na chapter na to na konektado sa chapter 1086. Kaya naman I suggest na bago nyo basahin itong chapter 1116, balikan nyo muna itong chapter 1086. Ang isang example na nga lang sa reference ng chapter na to yung pagtatalo nila Ivankov at Dragon. Nabanggit nga ni Ivankov na yung machine daw na ginamit para wasakin ang Lulusha Kingdom sigurado daw na hindi capable gumawa ng ganito ang world government. Meaning si Vegapunk daw mismo ang may kagagawan sa machine na to. Pero kinontra nga ito ni Dragon dahil nga sa kilala niya itong si Vegapunk nagstand nga siya na imposible daw na gumawa si Vegapunk ng makina na kayang pumatay ng libu-libong tao. At yes, tama nga si Dragon dahil na-confirm na nga sa chapter ngayon na itong makinang nakita ni Sabo sa itaas na sumira sa Lulusha Kingdom in fact na isang ancient weapon, which is tama nga rin yung hinala ni Ivankov.
At yung ginawa lang ni Vegapunk yung Mother Flame. Mother Flame na ninakaw pa kay Vegapunk para lang mapagana itong Uranus. Meaning yung nakahang na question sa chapter 1086 na sinabi ni Dragon na kung hawak daw ng world government itong ancient weapon Uranus, bakit daw ngayon lang ito ginamit? At bakit hindi pa noon? Masasagot na rin natin ngayon. At ang sagot nga sa tanong ni Dragon, dahil sa walang fuel itong Uranus. Hindi magamit ni Im-sama itong Uranus noon pa dahil hindi niya alam kung paano magagawa ang fuel neto. Kaya nga nung time na nagtagumpay itong si Vegapunk na gumawa ng Mother Flame, ninakaw niya ito. At ito pa lang yung time na magagamit niya na itong Uranus. Bali isa nga lang yan sa example ng koneksyon ng chapter 1086 at itong paparating na chapter 1116. Kaya I suggest na balikan nyo itong chapter na to. Anyway, ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers, makikita daw natin na mag-uusap ulit itong sila Stacy at Edison. Sinabi nga rin na nagulat daw itong si York dahil alam daw ni Stacy yung patungkol sa ninakaw na Mother Flame. So ito na nga yung magiging susunod na katanungan. Dahil nga sa kilala na natin si Vegapunk na hindi pala talaga siya masama at in fact handa niyang isakripisyo ang buhay niya para sa nakararami, ang magiging tanong sino kaya ang nagnakaw sa Mother Flame para mapagana itong Uranus? Dahil imposibleng ibigay lang ito ni Vegapunk kay Im-sama na dahilan para pumatay siya ng libu-libong tao. Meaning may nan-traidor kay Vegapunk para makuha sa kanya yung portion netong ginawa niyang Mother Flame. Si York kaya ito o ibang tao? Bale ang huling impormasyon nga sa spoilers nagbalik daw ulit tayo sa announcement ni Vegapunk. Sinabi nga niya na sa nangyaring Void Century daw napakaraming misteryong nangyari. At ang isang grupo nga daw na nakakaalam neto o yung nakapag-uncover ng katotohanan patungkol sa century neto yung grupo ng Roger Pirates. Nalaman nga daw nila ito sa isla ng Laugh-Tale. Pero kahit nalaman nga daw nila ang katotohanan, wala nga daw silang ginawang aksyon. At sa huling panel nga daw ipinakita si Silver's Rayleigh sa Sabudi Archipelago. Lasing nga daw siya at sinabi na matanda na daw siya. Matanda gaya ni Vegapunk. Kaya wag daw sirain ni Vegapunk ang kasiyahan para sa mga bata. At sa huli nga nabanggit rin niya yung pangalan ng dati niyang captain na si Goldie Roger. So itong part nga na to maaalala natin dito yung nabanggit ni Rayleigh sa Straw Hat Pirates nung time na nagtatanong si Usopp kung ano daw ba ang nakita ni Rayleigh sa Laugh-Tale. Ang sinabi nga ni Rayleigh nung time na to dapat daw na sila mismo ang mag-figure out neto dahil maaaring yung sagot daw na nakuha nila sa Laugh-Tale iba sa makikita netong Straw Hat Pirates. Yes, tunog cliche nga ito. Pero ito nga yung nakukuha nating mga sagot ngayon na related sa Void Century. Gaya ng pagbabanggit ni Vegapunk na yung laban daw during Void Century laban ng dalawang ideologies. Maaari nga namang tama yung ipinaglalaban ng dalawang panig. Pero magkaiba lang sila ng mga pananaw. Kumbaga similar sa scene nila Luffy at Blackbeard sa Jaya Arc nung time na kumakain sila ng cherry pie. Magkaiba nga sila ng panlasa sa cherry pie. Pero parehas nga sila ng perception na gusto na nilang mamatay. At ito nga yung gustong ipunto ni Rayleigh na kapag napuntahan na ng Straw Hat Pirates itong Laugh-Tale, baka iba yung maging perception nila sa malalaman nila dito kesa sa perception naman nila nung time na sila naman ang nakarating dito. Kaya siguro ito yung nakikita nating excitement kay Rayleigh sa tuwing nakikita niya itong Straw Hat Pirates. Excited siyang malaman kung ano ang magiging pagkakaiba ng nalaman niya 26 years ago sa malalaman pa lang netong Straw Hat Pirates sa Laugh-Tale ngayon. Anyway, ayan na nga yung review natin para sa paparating na chapter 1116. Yung buong impormasyon nga para sa chapter na to tatalakayin na lang natin once na lumabas na yung full chapter. So yun lang, peace!